Magandang araw po sa inyong lahat na manonood. Ang seremonya ng pagkilala sa pamilya Ng sikat na actress na si He Shengsheng. ay magsisimula na. Lahat kami ay sabik na naghihintay. Narito na si He Shengsheng. Dali! Ako ba to? Nabuhay akong muli. Sa nakaraang buhay, 20 taon akong nawalay sa pamilya. Nang bumalik ako para kilalanin, hindi ko inakaala na dahil sa ahas nawasak ang pamilya ko. Labis akong pinahiya. Sa buhay na to, babawiin ko ang lahat ng para sa akin. He Shengsheng, aming diyosa. Kumakalat ang balita na ikaw ang matagal nang nawawalang anak ng pamilyang He. Totoo ba yan? Bilang isang nangungunang sikat na aktres sa industriya, anong pakiramdam mo sa pagbabalik sa pamilyang He? Pakiramdam? Tungkol sa pagbabalik sa pamilyang He, masaya. Ako. Lola Xiang, nayan po na muling natagpuan ang inyong apo. Ano po ang inyong nararamdaman? Ano po ang inyong masasabi? Masaya. Pero kapag naiisip ko si He Shengsheng, sa loob ng maraming taon, sa labas, napakaraming hirap ang dinanas niya, pakiramdam ko'y nagkulang ako sa kanya. Para makabawi sa kanya, gagawin ko siyang nag-iisang tagapagmana ng He Group. Ililipat ko ang lahat ng shares ng He Group sa kanya. Pero si He Shengsheng, 20 taong nawala sa pamilya, biglang bumalik. At ngayon ay siya na ang nag-iisang tagapagmana ng He Group. Ang ibang miyembro ng pamilyang He, hindi kaya sila mag-alala na baka banta siya sa kanilang posisyon? Entertainment Sasadya headlines, ba nilang ang pinakabagong mahirapan balita sa siya? showbiz. Posisyon? Anong posisyon ang mayroon sila? Ang lahat ng ito sa pamilyang He ay para kay Shengsheng. Sa seremonya ng pagkilala na ito, walang sinuman ang makakapagpahirap kay Shengsheng. Malapit na akong tumawid sa apoy at makapasok sa bahay. Mag-ingat kayo, lumayo kayo ng kaunti. Teka! Hey, Seng-Seng! Kung gusto mo makapasok at kilalanin ka ng pamilya, kailangan mong hubarin ang iyong damit sa harap ng lahat. Ang sikat na actress na si He Shengsheng ay ang nawawalang anak na babae ng pinakamayamang pamilya He na nawala ng mahigit 20 taon. Anong nga ba ang nangyari? Tingnan natin ang footage mula sa reporter sa lugar. Kailangan mong hubarin ang iyong damit sa harap ng lahat. Hubarin ang damit sa harap ng lahat at tumawid sa apoy. May ganoon palang patakaran? Ang mga mayayamang pamilya, ang hilig maglaro. Ang pamilyang He bilang pinakamayaman, mayroon pa rin ganitong patakaran na labag sa sentido komun. Sinasadya nilang pahihirapan si Shengsheng, di ba? Anong sabi mo? Sabi ko, hubarin mo muna ang damit mo bago ka tumawid sa apoy. Ito ang patakaran. Anong klaseng patakaran yan? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kung gusto mo kilalanin ka ng pamilya, dapat sundin mo ang sinasabi ko. Ang nadiisang young miss dito. Hubarin mo ang damit mo. Tutal, hindi naman ito ang unang beses na naghubad ka. Ikaw na babae ka. Gusto mo pang palitan ng posisyon ko? Masyado ka pang bata. Hindi naman ito ang unang beses na naghubad ka. Anong ibig sabihin yan? He Nanxiao, nilalait niya si Shengsheng tungkol sa paghuhubad niya ng buo sa isang bold film, di ba? Ang insidenteng yun, grabe ang inay noon sa buong mundo pa. Ikaw na babaeng gumagawa ng bold films. Kapag sinabi magubad ka, Magubad ka! ang dami mong satsat. Ang kapal ng mukha! Talagang kahihiyan sa pamilyang He. Ang kapal ng mukha. Gumagawa ng bold films.
Nanxiao! Hindi mo inakala na muli akong nabuhay. Hindi na ako ang dating walang kalaban-laban na hahayaan mong apihin. Gusto mo akong maghubad? Bakit hindi ka muna yang Miss He ang maunang magpakita? Ikaw muna ang magpakita. Ikaw na babaeng, gumagawa ng bold films. May lakas ka pa ng loob na ipantay ang sarili mo sa akin? Ang buong katawan ko, may insurance lahat. Gusto mo akong saktan? Kahit isang hibla ng buhok ko lang ang mawala, hindi mo yan kayang bayaran. Ikaw. Aba, dalaga ko. Ang buong kumpanya natin nanonood ng live. Alam mo ba yan? Alam mo ba kung gaano kalaki ang ininvest ng pamilyang He sa kumpanya natin? Gusto mo ba akong patayin? Bukod pa rito, ngayon ginawa mong kaaway ang kapatid ni He Jingchen. Sa tingin mo, palalampasin ka niya? Kung sakaling bawiin ng pamilyang He ang investment nila, ikaw ang unang isisantabi ng kumpanya. Ampon lang siya. Ako ang tunay niyang kapatid. Mukhang kumilos na si kuya. Pinapayuan kitang sumunod na lang. He Shengsheng, kung gusto mong makapasok sa pamilyang He at kilalanin bilang miyembro, kailangan mong hubarin ang damit mo. Kung hindi, huwag kang umasang makakatapak sa pamilyang He. Ang mga patakaran ng pamilyang He ay hindi ikaw na isang ampon ang magdidikta. Ngayon, tatawid ako sa apoy na yan. Miss He Nanxiao, si Sheng Sheng ay isang sikat na aktras. Nagkaroon ka ng ganitong kapatid. Hindi ka ba masaya? Paano mo nasabi yan? Si Shang Shang ay tunay na anak din ng pamilyang He. Sinasadya mo ba siyang pag-initan? Dahil ba inagaw niya ang posisyon mo bilang prinsesa ng pamilyang He? Nagkaroon ako ng kapatid. Siyempre, masaya ako. Hindi ko naman siya sinasadyang pag-initan. Ang pamilyang He may sariling patakaran. Wala ang tatay at kuya. Bilang ate, natural lang na ako ang magtuturo sa kanya ng mga patakaran ng pamilyang He. Ikaw na parang manok gubat. Kailan ka pa naging parang phoenix? Ang mga patakaran ng pamilyang He, paano naman naging ikaw na ampun ang masusunod? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Karapat-dapat ka bang kumatawan sa pamilyang He? Kahit ampun ako, alam kong maging disente. Hindi tulad mo, para lang sumikat. Pati R-rated movie ay ginawa mo. Sa likod ng kamera, sino kaya ang hindi mo nakasama sa kama? Ang dumi mo! Binalaan kita. Live streaming ito. Lahat ng paninira mo sa akin, nakarecord lahat dito. Kapag siniraan mo pa ako kahit isang beses, sa korte tayo magkita. Ang galing mo naman, sikat na artista ka. Kung gusto mong makapasok sa pamilyang He ngayon, kailangan mong hubarin ang suot mo. He Nanxiao, pinapayuhan kitang itago na yung mga masasamang balak mo. Umalis ka na lang dyan, maging isang magandang palamuti. Huwag kang humarang sa pagkilala sa akin. Yung sikat mong pelikula, hubad na hubad ka doon. Nang malaman ng tatay, galit na galit siya. Ang dumi mong tao, dapat hubaran ka bago ka makapasok sa bahay. Umalis ka! Hindi ka pa nga formal na nakakapasok sa pamilyang He. Wala ka ng respeto. Hindi ka pa nga nakakapasok sa pamilyang He. Wala ka ng respeto. Kuya! Nanxiao, ayos ka lang ba? Kuya! Ang sakit! Ayos lang. Kuya! Ako si Sheng Sheng. Bumalik na ako. Hindi pa nagsisimula ang seremonya ng pagkilala. Yang pagtawag mo sa akin ng kuya, masyado pang maaga. Sa nakaraang buhay, ang kuya ko ay nabulag ni He Nanxiao. Sa huli, para iligtas ako, malagim siyang namatay sa harap ko. Kuya! Huwag mo akong tawaging kuya. Wala akong kapatid na tulad mo.
Ayos lang. Kuya! Ako si Sheng Sheng. Ano ba ang sinasabi mo? Alam kong Hiseng Sheng ang pangalan mo. Huwag kang magpa-victim dito. Kung gusto mong kilalanin, dapat mong sundin ang mga patakaran ng pamilyang He. Kuya! Ate, ikaw, gusto mo akong magubad sa harap ng lahat? Para sumikat, gagawin mo ang lahat, pati paggawa ng bold film. Sapat na ang kahihiyan na idinulot mo sa pamilyang He. Ngayon, nag-imbita ka pa ng mga reporter para magpaingay. Sheng. Ang dumi mo talaga. Hindi yan bold film, art film yan. May kapatid na tulad mo, kapatid sa dugo. Talagang nakakahiya ka. Sige na nga. Nagpapapansin ka na, pero naglakas loob ka pang syaktan si Nanxiao. Kuya, hindi ako nagpapapansin. Siya ang unang gustong manakit sa akin. Sasaktan ka ni Nanxiao, siya ang pinanood kong lumaki. Naglakas loob ka pang siraan siya. Sasabihin ko sa'yo, Hiseng Sheng. Kahit na meron tayong dugong magkapatid, ano ngayon? Hindi ka man lang makapantay sa isang hibla ng buhok ni Nanxiao. Si Nanxiao lang ang nag-iisang kapatid ko sa puso. Kuya! Sinabi niya na isa akong babae, na isa akong ampot, at hindi karapat-dapat kumatawan sa pamilyang He. Sinaktan pa niya ako. Natatakot ako. Hindi karapat-dapat kumatawan si Nanxiao sa pamilyang He? Kung gayon, ako ba ay karapat-dapat? Hindi pa nga kayo nagkikilala, pero naglakas loob ka ng syakta ng kapatid ko. Ang muka mo, talagang nakakadiri. Itong si He Jingchen, kahit pa sabihing meron silang dugong magkapatid, sobra naman ang ginagawa niya kay Sheng Sheng. Si He Jingchen ay kilala bilang ang kapatid na sobrang spoiled. Si He Nanxiao, sobrang spoiled na, wala nang kinatatakutan. Si Sheng Sheng, hindi ba kapatid din niya? Si Sheng Sheng kasi, mahigit 20 taon nang wala sa bahay. Kung ikukumpara sa 20 taong pagsasama araw-araw, ang dugo, wala lang yan. Kuya! Tama na. Huwag kang umiyak-iyak dito. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong kilalanin, sundin mo ang mga patakaran ng pamilyang He. Kung ayaw mo, umalis ka na lang Bumalik ka sa paggawa. ng mga R-rated movie mo. Hindi kailangan ng pamilyang He ng taong mahilig magpapansin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sheng Sheng, lahat ng nangyayari ngayon, kasalanan mo yan. Bakit ka pa nagpapansin? Kung bumalik ka lang para magpakilala, hindi ba mas maayos? Gusto mo bang malaman ng buong mundo ng pamilyang He ay may isang babaeng gumagawa ng R-rated movie? Kuya, hindi ako nagpapapansin. Ang mga reporter na yan, sila mismo ang pumunta. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon ang tunay na pagkatao ni He Nanxiao. Kuya, bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Wala namang kwenta. Hayaan mo na. Mukhang ayaw naman niya. Huwag na lang kaya. Isipin na lang natin na wala tayong kapatid na babae. Kailangan kong kilalanin ang pamilya. Kailangan kong baguhin ang kapalaran ni Lola at Kuya. He Nanxiao, maghintay ka lang. Ilalantad ko ang iyong kasuklam-suklam at masamang pagkatao. Ate ko, bumalik ka na. Bumalik ka na agad. Huwag mo nang ituloy ang pagkilala sa pamilya. Pagkatapos ng live broadcast na yan, nagkagulo na sa internet. Sinasabi nilang wala kang utang na loob. Aatras ang pamilyang He sa pagpupondo sa atin. Ate ko, Kahit ako pa, hindi na kita mapoprotektahan. Ate Ami, huwag kang mag-alala sa akin. Natanggap mo na ba ang tawag mula sa kumpanya mo? Kung gusto mong kilalanin ang pamilya, kalimutan mo ang lahat ng nakaraan.
Itago mo ang kayabangan mo bilang artista. At saka, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Nanxiao. Pinapatawad mo ako sa kanya? Mukhang hindi mo pa rin alam sa pamilyang He kung sino ang masusunod. Isang babaeng hindi alam kung saan nanggaling, ilang beses akong hinamak. Ang paghingi mo ng tawad, malaking bagay ba yon para sa'yo? Huwag kang gagalaw. Sino ba ang naapi dito? Mga walang hiya. Lolo sa tuhot. Ginawa ninyong magulo ang seremonya ng pagkilala. Hindi pa ako nakakarating. Nagsimula na ang seremonya. Wala na ba kayong respeto sa akin bilang lolo sa tuhod? Lolo sa tuhod! Si He Shengsheng po ang may kasalanan. Pilit niyang sinimulan ang seremonya, hindi po namin siya mapigilan. Lolo sa tuhot. Bakit po kayo mismo ang pumunta para sa maliit na bagay na ito? Anong maliit na bagay? Sinabing lola mo pagkatapos ng seremonya ng pagkilala kay He Shengsheng. At pagkatapos na formal na bumalik si He Shengsheng sa pamilyang He, siya ang itatalaga ng pamilyang He bilang unang tagapagmana. Ang lahat ng shares ng pamilyang He ay ililipat sa kanya. Masasabi natin ang seremonya ng pagkilala na ngayong araw ay may kinalaman sa pagpapatuloy ng pamilyang He. Lolo sa tuhot. Simula ngayon, ako mismo ang mamamahala sa seremonya ng pagkilala. Lahat ng shares ng pamilyang He? Magkano kaya ang halaga niyan? Ang huling datos na inilabas ng Forbes. Ay 100 bilyon! Ngayon, mas mataas na yan. Bakit lolo sa tuhod? Bakit siya ang unang tagapagmana? Ito ang kagustuhan ng lola mo. Pero ang tagapagmana ng pamilyang He, hindi basta-basta kung sino lang ang pwede. Ang tulad ni He Shengsheng, isang maruming babae na puno ng baho, kailangan dumaan sa seremonya ng pagkilala at kumpletuhin ito para linisin ang kanyang karumihan. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, ikaw na maruming babae, dapat hubaran at dumaan sa apoy. Hindi mo nga kayang lampasan ang unang pagsubok? Paano pa kaya ang mga susunod? Ayoko maging tagapagmana. Ayoko rin ng shares. Itong seremonya ng pagkilala, hindi ko ito kinikilala. Sa kuya ko naman talaga yan. Bakit ayaw mo? At saka, may sariling patakaran ang pamilyang He. Hindi kailangan ng pagkilala mula sa isang dayuhan na hindi pa kinikilala. Hindi ka pa miyembro ng pamilyang He. Ano ang silbi ng opinyon mo? Susundin ko lang ang mga patakaran ng pamilyang He. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, hubalin mo ang damit mo ngayon, tumawid sa apoy at gawin ang seremonya. He Shengsheng, kung gusto mong kilalanin, hubarin mo ang damit mo ngayon. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Gusto mo bang ako pa ang gumawa? Maghubad-dudlam ng damit, makukuha ang 100 bilyon? Gagawin ko yan! Kadiri. Hindi rin naman mabubuti ang mga matatanda ng angkan. Makakampi ang mga ahas at daga. Mas mabuti pang huwag na lang kilalanin. 100 bilyong! Shares yan! Magsisimula na ang seremonya. Ano tong mga uling sa sahig? Iyan yung hindi pa nga kinikilala, nagmamaldita na agad. Sinipa ni He Shengsheng. Hey, Shengsheng! Dahil ikaw ang sumipa niyan, gamitin mo ang kamay mo, isa-isa mong pulutin at ibalik sa palanggana. Ako ang pupulot. Kapag sinabi kong pulutin mo, o baka naman, gusto mong si Lolo sa tuhod pa ang magpulot para sa'yo? Hindi ka pa rin ang young miss ng pamilyang He. Nanxiao!
Ang live stream ng apo ko magsisimula na, di ba? Ibigay mo sa akin ang tilpono para makita ko. Ano? Bakit nangyayari to? Ang mga walang hiya na yan, akala ba nila wala ako? Bilisan nyo! Umiikot tayo! Dali! Umiikot! Opo, madam. Hey, Sheng! Ang sama ng loob mo. Kuya! Bulag ka ba? Siya ang nagtulak sa akin. Ang sakit! Humungi ka agad ng tawad sa kapatid ko. Hey Jingtian! Ako ang tunay mong kapatid. Young Master He, ang ginagawa ninyo ay sobra na. Oo nga. Hasangsang, wala naman siyang ginawa. Wala siyang ginawa? Bulag ba kayo lahat? Hindi niyo ba nakita ang kamay ng kapatid ko kung gaano kalala ang paso? Inalagaan ko si Nanxiao sa loob ng 20 taon. Hindi ko siya hinayaang masaktan kahit kailan. Ikaw na isang artista. Sinaktan mo siya agad pagdating mo. Kuya, natatakot ako. Nanxiao, ayos lang. Nandito si Kuya. Walang makakasakit sa'yo. He Sheng, ang pamilyang He. Sa mga nakaraang taon ay si Jing Chen ang sumusuporta. Dumating ka, pero gusto mong agawin ang lahat sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Pero dahil kagustuhan ng lola mo, kung matapos mo ang 4 na yugto ng seremonya ng pagkilala, itaturing kitang, ako ba ang tagapagmana? Hindi ko kailanman inisip na agawin ang lahat sa kanya. Ayoko rin maging tagapagmana. Ikaw na babae ka para sumikat. Kaya mong ibenta ang muka at katawan mo. Ano pa ba ang hindi mo kayang isipin? Gumawa ka ng bold film. Tapos nag-iingay ka pa sa harap ng pamilyang He. Sinaktan mo ang kapatid ko. Paano kita pagtitiisan? Hindi ako gumawa ng bold film. Gumamit ako ng body double. Hindi rin ako nag-iingay. At lalong hindi ako nandito para sa shares mo, He Jingchen. Ano? Nagwawala ka na, pati ako. Gusto mo nang saktan? Tama na. He Sheng. Hindi ito entablado ng isang artista na tulad mo. Kung ayaw mong kilalanin ka, umalis ka na sa pamilyang He. Hindi ba pera lang ang gusto mo? May 100 milyon sa card na ito. Kahit gumawa ka ng 100 bold film, Hindi mo kikitain yan. kunin mo ang card na ito, lumuhod ka sa fire basin, at humingi ka ng tawad kay Nanxiao. He Jingtian? Nung nalunod ka, hindi na sana kita iniligtas. At sinasabi mo pang hindi? Para sa pera ng pamilyang He ang pagdating mo? Pati ang tungkol sa pagliligtas ko sa'yo noong bata pa tayo, inimbestigahan mo pa. He Sheng, hindi ko inakala na ganun ka katakaw. Pati ang ganong bagay. At naglakas loob pa siyang angkinin yan. Kuya, siguro, inakala niyang siya ang nasa posisyon ko. Anong klaseng method acting yan? He Jingchen, ako ang tunay mong kapatid. Bakit ayaw mong paniwalaan ako? Paano kita paniniwalaan? Tingnan mo ang sarili mo. Mula nang dumating ka hanggang ngayon, hindi ka pa nga kinikilala. Pero ang pamilyang He, ginulo mo na. He Sheng, sasabihin ko sa'yo, si Nanxiao lang ang nag-iisa kong kapatid. Tungkol naman sa'yo. Nandibiri ako sa'yo. Manahimik kayong lahat.
Hey, Sheng, tanong ko sa'yo, ang pagkilalang ito, aaminin mo ba o hindi? Aminin ko. Pero, Walang pero. Kung gusto mong kilalanin, dapat sundin mo ang mga patakaran ng pamilyang He. Kailangan mong tiisin ang mga ito. Ipinapahayag ko, ang seremonya ng pagkilala ay opisyal na nagsisimula. Ang suwel na anak na si He Shengsheng na nawala sa loob ng 20 taon sa kabila ng hindi pagtalikod ng pamilyang He ay pinahihintulutang bumalik sa kanyang pinagmulan. Ang seremonyang ito ay itinatag upang ang dugo ng He ay bumalik sa bulwagan ng ninuno. Kailangan itong subukin ng 3 tunay na apoy. Sunugin ang karumihan, alisin ang dumi, hubarin ang nakaraang kadiliman para makapasok sa aming pintuan ng He. Unang bahagi ng seremonya ng pagkilala pagtawid sa palanggana ng apoy. Hey, Sangsang! Bilisan mo, hubarin mo na. Ang galing ng palo! Isang sampal para mawala ang lahat ng dumi. Pangalawang sampal para putulin ang ugat ng pagsuwe. Ching-chen, sige pa! Palawin mo pa! Bakit wala pa rin siya? Bilisan mo! Halika rito. Ako na. Suwel na anak na si He Shengsheng. Hubad! Jiang A, 88 Simba 75. Nandito na ang pinakamayamang tao. Bilisan nyo. Kunan nyo. Tingnan nyo, ang tagal na nating naghihintay. Sa wakas nagpakita na ang pinakamayamang tao. Ang galing. Siguradong nandito siya para suportahan si He Shengsheng. Kasi naman, si He Shengsheng talaga ang tunay niyang anak. Hey, Chow Tian! Teka! Anong nangyayari? Paano naging entablado ng iba ang pamilyang He? Walang sinuman ang nag-iisip na entablado ito. Pero si Hinan Chow, inagaw niya ang lugar ng iba. Talaga bang iniisip niyang? Siyang may-ari dito? Gusto kong tanungin ka, Mr. He. Kailan pa nagkaroon ng ganyang patakaran sa pagkilala ng anak sa pamilyang He? Mr. He, bilang nakatatanda sa pamilyang He, paano mo tinitingnan ang kaguluhang ito sa seremonya ng pagkilala? Mr. He, ang maayos na seremonya ng pagkilala ay naging ganito kagulo. Mari ko bang itanong sa'yo, paano ba namin susuportahan si Sheng? Saan kayong mga reporter galing? Ang mga bagay-bagay sa pamilyang He. Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan na makialam ang mga tagalabas dito? King Chen! Itong mga naninira kay Nanchow na reporter. Palayasin mo silang lahat. Ano? Ang bilyonaryong ito nandito pala para tulungan si He Nanchow. Tama na ang pagkuha ng litrato. Mga gwardya, Umalis kayo. Bakit naman? Nandito kami para kunan si Shengsheng. Ang He Chow Tian na ito. Sobrang yabang. Kahit sarili niyang anak, hindi niya kinikilala. Wala na ba siyang katinuan? Sariling anak? Sino ba ang hindi nakakaalam na nandito siya para sa pera ng pamilyang He? Ilang R-rated movie lang ang ginawa niya,
Ilang R-rated movie lang ang ginawa niya, akala niya ba talaga na kaya niyang umangat sa buhay at maging mayaman? Nakakainis. Kung ganun nyo lang pala tingnan si Sheng Sheng, bakit nyo pa siya inimbita para kilalanin bilang pamilya? Hindi ba sinasadya lang ito? Sobra na! Gusto kong pumasok sa TV na yan at sampalin ang babae niyan. Kung gusto mong makapasok sa pamilyang He, kailangan mong kilalanin ka namin. Ang usok ng Tsa ay umaabot sa liwanag ng langit. Ang dugo ay nagbubuklod sa templo ng angkan. Kailangan mong lumuhod hanggang dumugo ang tuhod at ialay ang iyong puso't atay para sa kalinawan. He Sheng Sheng, ang inabandunang anak ng pamilyang He. Ikalawang bahagi ng seremonya ng pagkilala. Pag-aalay ng Tsa. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Ha, Shang Shang! Umayag akong kilalanin ka bilang anak ko. Pero hindi ka man lang marunong magpasalamat. Gusto mo pang bumalik para sirain ang pamilyang He at ang aming daang taong reputasyon. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa harap ng lahat, yumuko ka at magalay ng Tsa sa akin. Ang mga nangyari noon, hindi ko nahahabulin. Isang lalaking palamunin na gustong kumapit sa mayaman. Pinapalayan ako ng tsaa. Karapat-dapat ka ba? Isang lalaking palamunin na gustong kumapit sa mayaman, pinapalayan ako ng tsaa. Karapat-dapat ka ba? Ikaw! Huwag mo akong pigilan. Papatayin ko siya. Ako. Ching Chen! Kung may lumabas na balita na makakasama sa pamilyang He, huwag mong hayaang makalabas. Ang sinuman sa mga reporter na yan. Hey, Shansang! Pinapayuhan kitang magpakatino ka at bilisan mo na ang seremonya ng pagkilala. Kung hindi, huwag kang umasang makakapasok sa pinto ng pamilyang He. Hey, Sheng Sheng! Kung gusto mo makapasok sa pinto ng pamilyang He, dapat mong sundin ang mga patakaran ng pamilyang He. At saka, humingi ka ng tawad kay Nan Chao. Tama! Kung ngayon, humingi ka ng tawad sa akin, baka. Kung kayo, maglakas loob na saktan ako ulit. Hindi kayo palalampasin ni Lola. Sasabihin ko sa'yo, ito ang pamilyang He. Ako, si He Chao Tian, ang may-ari dito. Shang Shang! Kahit pa dumating ang lola mo, sa tingin mo ba ang lola mo ay makakabalik pa ng buhay? Anong ginawa mo kay Lola? Chiang A, tap zet yang, lo kwa. Dito ba yan? Opo, matriarch. Alit ka. Sumama ka sa amin. Anong balak mo? Anong ginawa mo sa lola ko? Ikaw. Ikaw ang pumatay sa lola ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yan. Bago ibigay ng matandang niya ng share sa kamay ko, hindi siya mamamatay. Ngayon, dapat nasa flight na siya paalis ng bansa. Sinasadya mong ilayo ang lola ko. Ama. Sa tingin mo,
Makakabalik pa ba siya ng buhay pagpunta niya sa ibang bansa? Anong gusto mong gawin sa lola ko? Sabihin mo sa akin! Gusto ko makita ang lola ko! Gusto mo makita ang lola mo, di ba? Sige. Pagbibigyan kita. Lumuhod ka at maghinang siya sa akin. Hihintayin kita sa loob. Sige. Ang usok ng tsaa ay umaabot sa langit. Ang dugo ay kumakatok sa bulwagan ng angkan. Gusto kong lumuhod ka hanggang dumugo ang tuhod mo at ialay ang iyong puso at atay para sa kaliwanagan. Ikalawang bahagi ng seremonya ng pagkilala. Pagalay ng tsaa. Lumuhod! Luluhod ako. Teka! Dugo sa tuhod ko. Kailangan may dugo. Sa muling buhay na ito, hindi ko nahahayaang si Lola mamatay dahil sa akin. Sige. Gagapang ako. Bilisan mo ang pagapang. Gusto mo pa bang makita ang lola mo? Bilisan mo ang paggapang. Sino nagsabi sa'yo huminto? Ang pamilyang ito ay hindi tao. Wala bang sinuman na makakapagligtas kay Sheng Sheng? Nakapagtataka. Sa seremonya ng pagkilala kay He Shengsheng, ang matandang ginang ng pamilyang He ay hindi dumating. Baka may nangyari sa kanya? Sino kayo? Sumama ka sa amin. Sino ang nagpadala sa inyo? Huwag kang magmatigas. Baka magsisi ka. Ginang! Bilisan mo ang paggapang! Bakit ka huminto? Gusto mo pa bang makita ang lola mo? Malamig na ang tsaa. Kumuha ka ulit ng mainit.
Ayon, pwede ko na bang makita si Lola? Ang makita ang lola mo ay hindi ganoon kadali. Ano pa ang gusto mo? Ano gusto mong gawin? Ang tunay na palabas ay ngayon pa lang magsisimula. Hihintayin kitang tapusin ang lahat na seremonya ng pagkilala. Tapos, dadargin kita para makita ang matandang yan. Huwag kang mag-alala. Basta matapos mo ang seremonya ng pagkilala, iyak na hayaan kitang makita ang lola mo. Sige. Ang ikatlong bahagi ng seremonya, ang paghagupit. Ito ang latigo ng pamilyang He. Ito ay ginagamit sa mga suwail na anak ng pamilyang He at sa mga anak na babaeng tumakas at walang utang na loob. Kayoshan, kunin mo ang latigo. Hindi ko dapat sinuwi ang mga nakatatanda. Hindi ko dapat hindi isinalang ang mga nakatatanda. Hindi ko dapat. Walang hiya. Gumawa ng R-rated movie. Sabihin mo, gusto mo pa bang makita ang lola mo? Hindi ko dapat walang hiya. Gumawa ng R-rated movie. Nayon? Nayon? Pwede ko na bang makita ang lola ko? Ako na. Papatayin kita? Babae ka? Anong klaseng walang kwentang patakaran yan? Pagtawid sa nagbabagang uling, tapos pinapahubad pa. Pag-aalay ng tsa, tapos kailangan pang lumuhod. Paglakad sa basag na salamin. Ano bang klaseng seremonya ng pagkilala yan? Para yang 10 pinakamalupit na pagpapahirap. Kapag natapos niya ang seremonyang yan, baka siya na ang maging tagapagmana ng pamilyang He kung ako yan. Kahit mamatay ako, tatapusin ko ang seremonyang yan. Mas mabuti pang, wag na lang kilalanin ang pamilya. Ang sama ng ugali ng pamilyang yan, mas mabuti pang wala ka ng pamilya. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan. Isipin mo, kung ang kapatid mo ay gumawa ng R-rated movie at naging sikat pa sa buong mundo. Tapos bigla na lang, siya na ang magiging tagapagmana at ang halaga pa ay 100 bilyong yuan. Kung ikaw yan, papayag ka bang kilalamin siya ng pamilya? Hindi. Bakit ang materialista ninyong lahat? Bumalik si Sheng Sheng para sa pera? Hindi. Bumalik siya para hanapin ang pagmamahal ng pamilya na nawala sa kanya ng mahigit 20 taon. Anong pagmamahal ng pamilya? Sa mga mayayamang pamilya, wala namang ganoong pagmamahal. Naalala mo pa ba yung interview natin dati kay Lola Xiang? Anong sabi niya? Kita mo, hanggang ngayon wala pa rin siya. Sa tingin ko, itong lola na to, hindi talaga mahal yung apo niya. Teka, parang may dumating.
Baka si Lola Shang na yan. Papatayin kita. Tigil! May tao sa labas. Ipasok niyo siya. Dali. Assistant Lin, pasensya na sa abala. Ginoong He, matagal na tayong hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin. Siyempre, dahil yan sa kabutihan ni Direk Lin. Habang humahaba ang karera ng aking minamahal na anak sa industriya, mas lalo akong sumasaya bilang ama. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para ipaalam sa inyo ang utos ni Direk Lin. Gusto niyang sumali ang dalawa mong anak sa audition para sa susunod niyang pelikula. Ang galing! Si Director Lin Shuiying ay isang alamat sa industriya. Nang ungunang direktor 3 beses nang naging Best Actress. Kahit ang pamilyang He, kailangan siya igalang. Kung papayag si Direk Lin na ako ang gaganap, di sigurado na ako ang susunod na bituin sa showbiz. Mukhang napanood din ni Tita Lin ang live stream. Napansin niyang may mali. Kaya pinapunta niya ang assistant niya para sumaklolo. Talaga? Ang galing naman. Nandiyaw, halika. Makipagkita ka kay Lin Assistant. Mahal kong anak. Hello, ako si He Nanqiao. Hindi nga siya nagkamali. Anak ng pinakamayamang tao. Talagang napakaganda at marangal. Napakasikat. Salamat! Nasaan si He Shengsheng? Akala ko ba umuwi siya para makipagkita sa pamilya? Bakit hindi mo rin siya papuntahin dito? Saklolo? Walang ingat. Sa tingin ko kasi, sikat na si Sheng Sheng. Wala na siyang pakialam kung gaganap siya sa proyekto ni Direk Lin. Mas mabuti pang ibigay na lang ang role na yan sa akin na baguhan, di ba po? Hindi mo pa sinasabi sa akin, nasaan si He Shengsheng? Si Sheng Sheng, medyo masama ang pakiramdam niya at kusa niyang ibinigay sa akin ang role. Assistant Lin, ang bagay na yan, mapapatunayan ko po yan. Hindi pa rin pwede. Si Director Lin mismo ang nag-atas na si He Shengsheng ang mag-audition. Paano naman ang basta na lang ibigay ang role? O kaya, ang pamilyang hininyo ay talagang hindi man lang nire-respeto si Direk Lin? O ayaw ninyo nang ang sarili ninyong anak ay magtrabaho sa industriya ng pelikula? Assistant Lin, anong sinasabi mo? Sa hinaharap, ang aking anak ay aasa pa rin kay Direk Lin, hindi ba? Si Sheng Sheng ay talagang hindi magandang pakiramdam ngayon. Hindi siya pwedeng lumabas para makita ka. Hindi ba talaga siya makalabas? O baka naman kayo ang... Assistant Lin, ano naman kita lolokohin? Ang tagal na ng ating relasyon. Kapag gumaling na si Sheng Sheng at bumalik na sa dati ang kanyang kondisyon, bisitahin mo na lang siya. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Utos ni Direk Lin. Kahit anong mangyari ngayon, kailangan kong makita si He Shengsheng. Nasaan siya? Palabasin niyo siya agad. Assistant Lin, kaya ko pa ba kayong lokohin? Si He Shengsheng kasi, Talagang masama ang pakiramdam niya ngayon. Hindi niya kayo kayang harapin. Nandito ako. Ikaw si He Shengsheng? Tama. Nasugatan ka. Ang sinasabi mo, kakatapos lang ng isang eksena. Nag-arte ng isang tunay na mayaman na anak. Na'y nabuso ng pamilya. He Shengsheng, tunay kang ipinanganak na superstar. Sa sipag mo, tiyak na magtatagumpay ka. Sinabi ni Direk Lin, sa audition sa Makalawa, kailangan mong sumali. Kung gano'n ang tingin sa akin ni Direk Lin, syempre pupunta ako. Sa sinabi niyo po, panatag na ang loob ko. Dahil tapos na ang misyon, mauuna na ako.
Assistant Lin, mag-ingat po kayo. Mabuti at marunong kang umintindi. Kung may nasabi kang hindi dapat, sisiguraduhin kong habang buhay hindi mo makikita ang lola mo. Nasaan ba talaga ang lola ko? Nasaan ang latigo ko? Ang babaeng yan! Nangahas agawin ang papel ko! Lalatiguhin kita hanggang mamatay! Babae, lalatiguhin kita hanggang mamatay! Lola? Sumama ka sa amin. Huwag kang magmatigas. Ginang! Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Sabihin mo. May masama akong kutob. Bakler, umalis na tayo. Gusto kong kilalanin ako ng pamilya. Gusto kong makita si Lola. Gusto mo makita ang lola mo? Mangarap ka? Minabawi mo ang sinabi mo. Oo, binabawi ko. Anong magagawa mo sa akin? Shang! Pinapayuhan kitang huwag maging mapagmataas. Gusto mo pa bang kilalanin ka ng pamilya? Gusto mo pa ba makita ang lola mo? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Para makilala ka ng pamilya, may isa pang huling gawain. Sumulat ng sulat dugo. Kung susulat ako ng sulat tugo, papayagan niyo akong makita si Lola? Oh, Ika-4 na bahagi ng seremonya ng pagkilala, pagukit ng dugo sa talaan ng pamilya. Bilisan mo! Tapusin mo na ang huling gawain. Makikita mo na ang lola mo. Dugo ang dapat ipangsulat sa talaan ng pamilya. Ang dungis ay matatapos na yon. Kailangan mong tusukin ang dulo ng daliri mo. Isulat ng buo ang iyong kawalang sala hanggang sa matapos. Isulat ng buo ang iyong kawalang sala hanggang sa matapos. Tapos na ako. Ngayon, pwede ko na ba makita ang lola ko? Tapos na ang seremonya. Lumuhod ka! Lumuhod ka! He, Nanchao! Ginawa ko na ang lahat ng sinabi ninyo. Nasaan ang lola ko? Gusto mong makita ang lola mo, di ba?
Nasaan ang lola ko? Gusto mo talagang makita ang lola mo? Kung gayon, ihatid kita sa kanya. Hey, Nanxiao! Naglakas loob kang titigan ako ng ganyan? Titigan mo pa! Titigan mo pa! Titigan mo pa! Lola! Wala na siyang hininga. Dad, wag mo siyang pansinin. Nagpapanggap lang yan, napatay. Wala na siyang hininga. Samsang! Bakit naging ganito ang lahat? Matagal na akong nakatira sa kalapit na syudad. Hindi ko na pinakialaman ang mga bagay sa pamilyang He. Ngayon, hindi ko na alam. Si He Chaotian na yan. Saan niya dinala ang pamilya? Huwag po muna kayong mag-alala, Lola. Sa Yuncheng, ang ganitong klaseng villa, Kakaunti lang. maghanap pa tayo sa ibang lugar. Sige. Ito. Bilisan mo. Wala na siyang hininga. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang siya. Hey, Nanxiao! Nasaan ang lola ko? Sabihin mo. Bitawan mo ako. Anak, ayos ka lang ba? Bumangon ka na! Ikaw na babae ka? Naglaas loob kang saktan ako? Henan Chow, nasaan ang lola ko? Huwag kang gagalaw. Gusto mong malaman kung nasaan ang lola mo, di ba? Sige, tutulungan kita. Anong nangyayari dito? Bakit wala nang makita? Si He Shengsheng, ang tunay na anak ng pamilyang He. May mga netizen na nagsasabing si He Chaochan ang nagputol ng live broadcast signal at tinakot pang mga reporter. Ano? Si He Chaotian, bilang pinakamayamang tao, sobrang walang respeto sa iba. Gusto mo talagang makita ang lola mo, no? Bitawan niyo ako. Kapag tangka kayo, saktan ako o ang lola ko. Hindi kayo palalampasin ni Director Lin. Director Lin? Kilala mo pala si Director Lin? Alam ko na. Dahil sa mukha mo, kaya ka nagustuhan ni Director Lin, di ba? Suwail na anak. Nagtangka ka pang gamitin si Director Lin para takutin kami. Kapag sinira ko ang mukha mo, tingnan natin kung paano ka pa makakaakit ng iba. Hey, Nanxiao! Kapag sinira ko ang mukha mo, ako na ang magiging bida ni Director Lin! Hey, Nanxiao! Kapag sinira ko ang mukha mo, ipadadala kita sa Nanyang para maging mananayaw. Lola! Ang matandang yan. Huwag mong sabihing wala siya ngayon. Kahit nandito pa siya, ano naman? Lola! Tigilan niyo yan. Lola? Lola? Paano ka nakarating dito? Ma! Umalis ka dyan. Sungsang! Lola? Bangon na. Ito. Sino ang gumawa nito? Sino? Kung hindi ako dumating, Pinatay ka na nila sa bubog. Lola? masama si Lola.
Sa ganito kahalagang okasyon, Wala si Lola sa tabi mo. Naghirap ka. Hindi ko talaga inakala ang isang tanyag na bituin sa sarili niyang seremonya ng pamilya ay dumanas ng di makataong pagmamalupit. Grabe, hindi ka pani-paniwala. Ang seremonya ng pamilyang He na ito, para sa pagkilala sa angkan, ay parang 10 tortures of the Qing Dynasty. May pagtawid sa apoy, paghuhubad at paglakad sa bubog, at pati pagpapapangit. Diyos ko! Ito ay mas nakakatakot pa sa 10 tortures of the Qing Dynasty, ang seremonya ng pakilala sa pamilya na ito. Siguro kahit ang ministro ng hustisya, hindi makakaisip ng ganito karaming klase ng pagpapahirap. Ang pamilyang ito, mga demonyo ba silang lahat? Nakagawa pa sila ng isang epikong antas na seremonya ng pagkilala sa pamilya. Oo nga. Si Sheng Sheng, nakayanan niyang makaligtas sa mala-demonyong ritual na yan, kahanga-hanga. Kung ako yan, matagal na akong patay. Ma! Ayun naman ma, bakit hindi kayo nagpaalam na pupunta kayo? Manahimik ka! Huwag mo akong tawaging ma. Wala akong ganyang manugang na mas masakol pa sa hayop. Hirap na hirap akong tulungan si Nanan na mahanap ang tunay niyang anak. Tapos ganito mo lang siya saktan? Lola, ayos lang kayo? Ang galing, salamat po. Ma, ginagawa lang naman namin ang seremonya ng pagkilala ayon sa patakaran ng pamilya. Anong mali doon? Manahimik ka. Huwag mo akong tawaging ma. Ikaw! Ikaw ay isang lalaking palamunin lang sa pamilyang He. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang gumawa ng kanyang patakaran? Na walang puso? Sinaktan mo ang Sheng-Sheng ko ng ganito? Malaking balita to. Talagang malaking balita. Ang CEO ng isang mayamang pamilya, isang lalaking palamunin lang pala. Ang CEO ng mayaman na pamilya, isang lalaking palamunin lang pala. He Sheng Sheng, ang tunay na tagapagmana ng pamilya. Matagal ko nang ayaw sa He Chaotian na yan. Isang lalaking palamunin lang pala siya. Sabi ko na nga ba, anong klaseng ama ang kayang gawin ang ganong kalupitan sa sariling anak? He, Chaotian! Lumuhod ka sa harapan ko! Ma! Anong ginagawa mo? Ako ang CEO ng He Group. CEO? Ano ka ba sa tingin mo? Kung wala ang pamilyang He, wala kang silbi. Lola! Dati, isa ka lang pulupi. Kung hindi ako naawa sa'yo at pinakasalan ka ng anak ko, mararating mo ba ang kinalalagyan mo ngayon? At saka, huwag mong kalimutan, noong umalis si Nanan, sinabi ko na sa'yo, basta magpakatino ka at huwag kang gagawa ng gulo. Pagkatapos ng buhay ko, pag-iisipan kong ibigay ang He Group sa mga kamay mo. Pero ngayon, buhay pa ang matandang ito. Ang kapangyarihan ng He Group ay nasa kamay ko pa rin. Isa ka lang namang papet, di ba? Anong CEO? Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Lumuhot ka. Lumuhot! Lumuhot! Lola, bakit mo pa kailangang gawing nakakahiya to? Hindi ba't nakakahiya sa He Group yan? May gana ka pang sabihin sa akin ang salitang nakakahiya? Ang isang maayos na seremonya ng pagkilala sa pamilya, ginawa ninyong ganito. Mukhang ang matanda kong mukha ay matagal nang pinahiya ninyo. Samsang, ngayon, sasabihin ko na ito. Mula ngayon, ako ang masusunod sa pamilyang He. Si Sheng Sheng ay miyembro ng pamilyang He. Ang seremonya ng pagkilala sa pamilya ay opisyal na tapos na. Lola! Huli na ang dating ni Lola. Naghirap ka, apo. Ate, sa totoo lang, matagal na kitang gustong kilalanin. Siguro, may mga hindi lang pagkakaintindihan. Dahil pareho naman tayong mga apo ni Lola, kaya simula ngayon, sabay nating alagaan si Lola. Sige na? Sige na? Si Lola, ako lang. Ang tunay niyang apo. At ikaw, hindi. Lola, tingnan mo. Ang bait-bait ni Nan Chao. Ang lahat ng ito, kasalanan niya. Kung hindi siya gumawa ng R-rated movie, hindi sana ganito si Nan Chao. Ang cute naman ng kuya na to, no?
Kanina, nasaan siya nang sinasaktan si Sheng Sheng? Nasaan siya? Para siyang baboy ng umunguyan ng porselana. He, Sheng Sheng, Puro ang masasamang legitimo anak salita. ng pamilyang He. He, Seng Seng, ang He, legitimong Sheng anak ng Sheng. Ang pamilyang He. lehitimong anak ng pamilyang He. Huwag mo akong pigilan. Ngayon, papasok ako. At babariling ko silang lahat? Tingnan muna natin. Paano kung si Kuya ay magbago ng isip? Kuya, hanggang ngayon, Iniisip mo pa rin. nakasalanan ko ito. Huwag mo akong tawaging kuya. Wala akong kapatid na tulad mo. Para sa publisidad, isang kapatid na walang pinipili? Ako ang cute. Ako ang nagpapapansin. Si Henan Chao lang ang marangal at mabait. Kaya pala sa paningin mo. Ganyan ako. Kuya, huwag mo na siyang pagsabihan. Baka kami lang ang nakamali sa kapatid. Nanchaw, sobrang bait mo talaga. Ang taong tulad niya, hindi karapat dapat patawarin. Grabe, parang lola na nagpa-double eyelid. Nakakagulat. Ang tunay na kapatid na lalaki, tinutulungan ang peking kapatid para apihin ang sariling kapatid. Ako, Huwag mong galawin. Mahal yan. Gusto ko silang kalmutin hanggang mamatay. Ang lehitimong anak ng pamilyang He, si He Sheng Sheng, ay bumalik ngayon para kilalanin ang kanyang pinagmulan. Ikaw na bata ka. Alam mo ba ang sinasabi mo sa iyong tunay na kapatid? Ano ang sinasabi mo? Hintayin mo, pagkatapos kong asikasuhin sila, ikaw naman ang haharapin ko. Sheng Sheng, ngayon ko nasasabihin, ikaw na ang masusunod sa pamilyang He. Kung sino man ang hindi sumunod at maglakas loob pang maging bastos, babaliin ko ang mga binti niya. Lalo na ikaw. Kailang pa naging ikaw ang magtatakda ng patakaran dito sa bahay na to? Ano to? Lola, DNA test. Hey, Kaochan! Paano mo nagawang lokohin ang nanan ko? Hey, Kaochan! Paano mo nagawang lokohin ang nanan ko? Ma, paano niya nalaman yan? Hayaan niyo ako magpaliwanag. Ito, Hey, Chaotian! Ang dahilan kung bakit pinakasalan ka ng nanan ko ay dahil inakala niyang matino ka at magiging mabuti ka sa mga anak niya. At bago pa kayo ikasal, nanghako ka na hindi ka na magkakaanak pagkatapos ng kasal at aalagaan mo ang mga anak niya na parang sarili mong mga anak. Pero niloko mo ang nanan ko. Siya pala ang tunay mong anak. Kung alam ko lang na ganito, hinding-hindi ko hahayaan ang nanan ko na pakasalan ka. Ano naman ngayon? Hindi naman sa hindi nagtatrabaho si Papa sa pamilyang He. Dahil kasal na sila, kaya, natural. Ako ang tunay nilang anak. Ang kapal mo. paano ka magsalita sa lola mo? Lumuhod ka. Mauna ka na. Kailangan kong kumalma. Anong gagawin mo? Baka hindi ko mapigilan. Si Henan Chao, ang walang hiyang yan, ang babaeng yan, sampaling ko ng malakas. Pero alam mo, hindi ako nananakit ng babae. Kailangan kong kumalma. Ma, Hindi ko naman sinasadya. naitago sa'yo. Nung nawala si Sheng Sheng, labis na nasaktan ng ginang. Hindi ba't gusto ko lang din mag-uwi ng bata para gumaan ang loob niya? Hey, Chaotian! Nagsisinungaling ka pa rin. Sinasadya mong ipawala ako noon. Tapos, dinala mo ang sarili mong anak dito. Sabi mo, para daw puna ng nawalang bakas. Pero sa totoo lang, para lang sa hinaharap, makain ng buong pamilya ang mana ng nanay ko. Sheng Sheng, anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin sa ipawala? Anong ibig sabihin nito? Lola!
Maniwala ka sa akin. Pagbabayarin ko sila sa lahat. Kayong dalawa, lumayas kayo sa pamilyang He. Lumayas kayo. Wala ngayon, hindi na kayo. Kabilang sa pamilyang Heko. Hindi na. Ma! Hindi mo kami pwedeng paalisin. Ma, pakiusap. Nagkamali ako. Hindi mo kami pwedeng paalisin. Ma! Lola! Maniwala ka sa akin. May paraan ako para harapin sila. Kaya lang huli na ang dating ni Lola. Naghirap ka, anak. Hey, Sheng Sheng, dapat pinapatay mo na lang sila sa lola mo. Masyadong mabait si He Shengsheng. Kung ako yan, diretso akong lilipad at bibigyan ko ang mag-amang He ng isang death scissor kick. Teka lang. Parang may dumarating. Eh, Sheng Sheng, ang lehitimong anak ng pamilyang He. Baka naman may dumating para tulungan si He Nanxiao. Direk Lin, bakit po kayo narito? Maligayang pagdating, Direk Lin. Kuya, ikaw ba ang tumulong at nagsabi kay Direk Lin na gusto kong mag-debut? Kaya ka narito. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, hindi tulad ng iba, na kailangan pang ibenta ang sarili para lang makakuha ng pagkakataon. Kailangan pang ibenta ang sarili para lang makakuha ng pagkakataon. Bulag pa si He Jingchen? Hindi ba niya nakikita? Hindi ba niya nakikita na si He Nanxiao ay isang ahas? Tutulungan pa siyang humanap ng direktor para sa pelikula? Para kang matandang umaakyat ng hagdan, hindi mo mapigilang humanga. Sa tingin ko, itong si Direk Lin ay maaapektuhan din ng impluensya ni He Nanxiao. At pahihirapan si Seng Seng. Hindi ako naniniwala. Si Direk Lin ay isang international na sikat na direktor. Marami na siyang nakilalang tao. Paano siya magiging tulad ni He Jingchen? Ang malaking cute na yon, nabulag ang mata at puso. Ibinentang sarili? Direk Lin, hindi niyo ba alam? Si He Shengsheng, pagkatapos niya magtapos, nagtrabaho siya para sa iba, pelikulang may hubaran. Kung hindi siya danoon at kayang magpakahubad sa acting skills niya, sisikat ba siya? Sino ang nagturo sa'yo ng ganyan na insultuhin ang sining? Bukod pa rito, si Sheng Sheng ay gumamit ng professional na body double sa pelikulang iyon. Ang chismis mo ay walang basihan. Ang sarap! Naging maluwag ang dibdib ko. Tingnan mo, paano naman si Director Lin ay magiging katulad ni He Jingchen na napaka-inosente at hindi alam ang tama sa mali. Direktor Lin talaga. Nakikita niya agad ang pagpapanggap ng ahas. Direktor Lin, huwag kang magpaloko sa kanya. Mas maganda ako sa kanya at mas magaling umarte. Bakit hindi na lang ako ang suportahan mo? At saka, magbibigay ng resources ang kuya ko. May dala akong puhunan sa set. Director Lin, kami naman po. Ma? Huwag mo siyang pansinin. Baka masira pa ang kalusugan mo. Ito. Ma! Siyang nanay mo. Ipakikilala ko lang sa inyo. Ito ang aking kinupkop na ina, Lin Sui-ying. Grabe ang twist! Hindi ko inakala si Direk Lin pala ay kinupkop na ina ni He Shengsheng. Bawat pelikula ni Direk Lin. Ang bida ay nagiging bagong henerasyon ng sikat na artista sa showbiz. At si Sheng Sheng pa ang anak ni Direk Lin. Hindi bat. Si Sheng Sheng ang magiging bagong henerasyon at magpapatuloy pa ng superstar sa showbiz ng bagong panahon. Yes! Mali! Dapat ay ano? Ma, ang ibig kong sabihin, Sheng Sheng, bakit hindi mo agad sinabi ang sitwasyong ito? Tingnan mo, napapahiya ngayon si Papa. Ang sitwasyong ito, pinagtatawanan tayo ni Direk Lin, hindi ba? Kung sinabi ko sa inyo ng mas maaga na meron siyang adoptive mother na isang actress, hindi niya na siya aabusuhin? Ano ang sinabi niya sa livestream? Na walang kinag-aralan si Sheng Sheng? Direk Lin, huwag niyo po sanang kalimutan, narinig ko po kay kuya na nanghako po kayo na ako ang bibigyan niyo ng role sa inyong bagong pelikula. Ang sinabi ko ay, bibigyan ko ng role ang dalaga ng pamilyang He.
Pelikulang ito ay ginawa ko para kay Sheng Sheng. Sino ka ba para magdesisyon? Bakit siya ang magiging bida? Dahil lang ba ampun mo siya? Kung sakaling malaman ng mga netizen na siya ay nag-backdoor lang, Ang nanay ko ay kilala sa industriya na hindi naniniwala sa kasal. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman. Kumalat ang anumang chismis. At wala nakakaalam. na may anak siyang babae. Wala nang magsimula ako, hindi ko rin siya kailanman binanggit sa publiko. Kaya natural lang na walang mag-uugnay sa akin at sa kanya. Ikonekta sa likod bahay. Si Hehe Nanchao ito. Ito ay isang uri lang ng pagbabanta. Director Lin, nangako ka sa akin. Bilang isang best actress, hindi ka naman siguro magbabago ng isip, di ba? Bukod pa rito, sa proyekto mo, ang He Group namin ay malaki ang inilaang pera. Kailan ko sinabing hindi ko ibibigay? Hayaan mo lang siya. Kilalang kilala ko ang ugali ng nanay ko. Dahil sinabi niya yan, si He Nanchiao ay walang. Magandang kahihinatnan. Hey kaotyan, balang araw, palalayasin kita mula sa pamilyang He. Palalayasin kita. Pero ang ganda ng pagganti ni Sheng Sheng. Pero ang ganda ng pagganti ni Sheng Sheng. Ito ang dapat na ugali ng isang female celebrity. Ito ang dapat na ugali ng Mukha isang si He female Chao Tian celebrity. ngayon ay tuluyan ng Pero ang ganda kinalaban ang pagganti mga ni Sheng Sheng. paparazzi. Ito ang dapat na ugali Si ng He isang Nanchao. female Ang celebrity. ahas na yan. Gusto Dapat ba na yung ugali. si He Nanchao? Pinapahayag ko. Ang ahas na yan. Si Si He He Nanchao. Nanchao. Ang ahas na yan. Si Si He Nanchao. Nanchao. Ang ahas na yan. Hindi man lang Gusto ba napapagod. yung si He Nanchao? Ang ahas na yan. Gusto ba yung si He Nanchao? Sadyang malalim ang sikreto. Ito ang dapat Ikaw na ugali ng talaga isang ang female aking celebrity. mabuting anak. Kung hindi school bullying, ay plastic surgery. O kaya naman, ay magulong pribadong buhay. Ano bang mga ginawa mo? Pa, puro chismis lang yan. Siguradong si He Sheng Sheng, ang babaeng yun, ang nasa likod nito. Kung hindi ka lang gumawa ng kalokohan para mahuli ka sa akto at inatake ng iba. Alam mo ba na dahil sa mga ginawa mo, bumagsak ng husto ang shares ng He Group at nagkansela ng kontrata ang mga partners natin. Daan-daang bilyon na ang nawala sa atin. Nawala na tayo ng daan-daang bilyon. Pa? Sigurado akong kasalanan niya ng babaeng yon. Pupuntahan ko siya at sisingilin. Pagkanheres ng pinakamayamang pamilya. May kailangan ka sa akin? Hey, Sansang! Ikaw na babae ka. Gusto mo bang ipabangkarot ang pamilyang He? Hindi ako ang magpapabangkarot sa pamilyang He ninyo, kundi ikaw mismo. Kung hindi ka lang gumawa ng ganong kasuklam-suklam na bagay, hindi sana magiging ganito kalala ang epekto, di ba? Paninira yan! Kukuha ako ng abogado para kasuhan ka. Sige, kasuhan mo. Tingnan natin kung sino sa atin ang makukulong sa huli. Ikaw! At saka, ang bahay na ito ay sa akin at kay Lola. Hindi sa'yo, He Nanchao. Matagal ka nang walang karapatan na tamasahin ang lahat ng bagay sa pamilyang He. Miss He, congratulations. Napili ka ni Direk Lin. Para sa role, sa drama na to. Totoo ba yan? So, ako ba ang bida? Pasensya na, Miss He. Dahil sa iyong itsura at karanasan, hindi pa sapat para maging bida. Kaya sa pagkakataong ito, ibinigay sa iba ang bida. Pero swerte ka, pwede kang gumanap bilang isang Filipino maid. Ano? Filipino maid? Sa makalawa na ang shooting ng drama na to. Huwag kang malilate. Looking forward sa ating collaboration. Okay. He Sheng-sheng, nakuha ko na ang role sa malaking direktor. At ikaw, sa buhay na to, nakatadhana kang maging reyna ng R-rated movies. At tatapakan kita. Talaga? Kung ganon, advance congratulations ate. Pwede ka nang maging malaking bituin dahil sa pagiging Filipino maid. Sino nagsabi sa'yo na Filipino maid ang role ko? Kung hindi Filipino maid, baka naman bida. Ano naman kung Filipino maid? Hindi tulad mo. Kahit ang role ng Filipino maid, hindi mo makuha, ikaw ang basura!
Papa, nakakuha ako ng role sa drama ni Direk Lin. Talaga? Magandang balita. Pero hindi naman bida. Isang maliit na role lang. Anak, maliit na role man o hindi naniniwala ako. Sa galing ng pag-arte mo, magiging sikat kang artista. Kasalanan lahat ni He Sheng. Dapat ako ang nakakuha ng bida role. Sa pelikulang ito, sisiguraduhin kong pahihirapan ko siya. Anak, galingan mo lang sa pag-arte. Akong bahala sa'yo. Anong klaseng panahon to? Ang malas. Paglabas ko pa lang, umuulan na. Ibigay mo sa akin ang payong. Bakit ka magpapayong? Extra ka lang naman. Bakit naman? Hindi naman ako. Nakakuha ng role, 'di ba? Ang arte naman. Pero narinig ko, ang role niya ay Filipino-made? Wala pa ng pangalan. Role na ba yan? Pa, tingnan mo. Lumabas na ang bagong drama ko. Lumabas na. Anong episode? Nasa opening scene ako. Ang galing. Ni sa minsan. Anak, bakit parang ang tagal na wala pa rin akong makitang eksena mo? Ito, yung binubugbog. Ito ikaw ba to? May likod dito. Opening scene ba yan? Ano? Imposible yan! Ate, nalaman mo ba na sa final cut, ang screen time mo ay napakaliit? Hey, Sheng! Anong pakana mo? Babae ka? Sa likod ko? Anong pakana mo? Babae ka? Sa likod ko? Bakit mo pinatanggal sa direktor ang napakaraming eksena ko? Paano ka naman malalaman yan? Kung gusto mong malaman, dapat tanungin mo ang direktor. Baka naman, sa tingin ng direktor, hindi maganda ang pag-arte mo. Nagsisinungaling ka. Kahit si papa ko, sinabi na ang acting ko ay parang isang best actress. Paano naman magiging pangit? Talaga? Ate, ang galing mo namang umarte. Pero sa ganyang kaliit na output, mukhang hindi ka magiging malaking bituin. Hey, Sang! Ikaw na babae ka. Papatayin kita. Anak, Ace ka lang ba? Hey, Nanchaw, binabalaan kita. Huwag mong kalimutan, bumalik na si Lola ngayon. Hindi mo na ako magagalaw, kahit isang hibla ng buhok. Kung gusto mo pa rin gawin sa akin ang ginawa mo dati, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait sa'yo. Sinaktan mo ako. Patagal mo nang dapat binayaran ang lahat ng ginawa mo. Dati. Sige. Maghintay ka lang. Ang taong pinapahanap mo sa akin na nag-abandona kay He Nanchao, natagpuan ko na. siya ang tunay na ina ni He Nanchao, si Zhou Wan. Hindi pa nag-iisang buwan mula nang iwan siya ni Zhou Wan. Nang ampunin siya ni He Chaotian. Ampunin siya ni He Chaotian. Walang hiya. Dati sinabi niya na patay na ang dating asawa niya. Mukhang may plano na silang inilatag para ang kanyang tunay na anak ang umangkin sa lahat ng kay He Sheng. At ang mas nakakagulat pa ay ito. Sina Zhou Wan at He Chaotian. Hindi pala sila naghiwalay. Nung panahong iyon, si He Chaotian ay tinatawag pa ring Liang Jingfeng. Para lang makuha ang aking ina, pinalitan niya ang pangalan niya sa Liang Chaotian. Pagkatapos niyang pakasalan ng aking ina, muli siyang nagpalit ng apelido sa He. Lola, ito ay bigami! Panduloko sa kasal! Ang kasal niya sa aking ina ay walang bisa. Walang bisa. Magaling. Teka, may isa pa akong litrato dito. Kahit medyo malabo, pagkatapos ng technical processing, makikilala pa rin kung sino ang nasa larawan. Ang taong ito ay si Zhou Wan. Ang taong nakaupo sa passenger seat ay ikaw, hindi ba? Ito. Mukhang ako nga. Ikaw nga. He, Sheng, ikaw nga yan. Alis na ako.
Hey, Sang, bilisan mo. Tawagan mo ang pulis. Takpin silang lahat. Tumawag ng pulis! Bakit tatawag ng pulis? Lola, bakit kailangan pang tumawag ng pulis? Ang taong dumukot kay Sheng Sheng noon. Siya yan. May matibay na ebidensya. Paano nangyari yan? Ito. Kung totoo yan. Ano ang nagawa ko sa kapatid ko? Kaya pala. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa mga taong ito, nasa maling tao pala. Gaano karaming sakit ang naidulot ko kay Sheng Sheng? Gaano karaming sakit? At muntik ko pa siyang sirain ng mukha. Dapat lang akong mamatay. Kuya, pakinggan mo ang paliwanag ko. Bata pa ako noon, naloko lang ako. Hindi ko alam na ang kapatid ko dumanas ng ganoong kakilakilabot na bagay. Manahimik ka. Hindi mo lang ako niloko. Sinaktan mo pa si Sheng Sheng. Hindi kita mapapatawad. Huwag mong kalimutan, ako ang nagligtas sa'yo noon. Paano mo nagawa na maging ganyan ka? Kawalang puso at walang utang na loob. Hey, Nangkiao! Mahiya ka pa ba? Nagsisinungaling ka pa at nagpaplano hanggang kailan ka magpapanggap. Ang nagligtas kay Jing Chen noon, si Sheng Sheng yon. Hindi ikaw. Paano nangyari yon? Malino kong naalala. Ang nagligtas sa akin noon may kampanilya sa kamay. Si Nanxiao lang ang may kampanilyang yan. Si Sheng Sheng wala. Jing Chen! Ang kampanilya lang ang kinikilala mo, hindi ang tao. Dahil lang wala siyang kampanilya, agad mong hinusgahan na hindi si Sheng Sheng ang nagligtas sa'yo? Ako. Tungkol naman sa kampanyolang yan, minakaw niya yan sa akin. Sa akin talaga yan. Ano? Hindi ko ninakaw ang kampanilya. Sa akin talaga yan. He, Nanxiao, tama na. Sayang ang tiwala ko sa'yo sa loob ng maraming taon. Ang pagmamahal ko sa'yo. Niloko mo ako sa loob ng maraming taon. Dahil sa'yo, nasaktan ko ang sarili kong kapatid. Bakit ka ganun kasama? Hindi kuya, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko ginawa yun. Hanggang ngayon, nagpapalusot ka pa rin. Alam ko na ang lahat ng katotohanan. Hindi na kita paniniwalaan. Kahit anong sabihin mo. Kahit isang salita. Hindi ganyan, kuya. Tama na. Simula ngayon, hindi ka na ang kapatid ni He Jingchen. At sa pamilyang He, wala ka ng anumang koneksyon. Ngayon, ikaw naman. Hey, Chow Tian. Nagkasala ka ng bigamy at panduloko sa kasal. Ang kaso ninyo ng nanay ko ay walang bisa. Matagal ka nang dapat umalis sa pamilyang He. Sa bibig mo lang at sa mga peking bagay na yan, sasabihin ko sa'yo, kung walan kang matibay na ebidensya,
Huwag kang umasang aalis ako nang walang dala. Ikaw! Ang laki-laki ng mansyon na to. Bakit walang tagapamahala na sumalubong sa akin? Bakit ka nandito? Si He Sang-sang. Ang nagpatawag sa akin para maging ginanghi. Ginanghe? Ikaw siguro si Nanchao, di ba? Aking mahal na anak. Pinuli ka ba nila? Huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Si Mama ang magtatanggol sa'yo simula ngayon. Sino ka? Hindi kita kilala. Nanchao. Siya ang babaeng. Kinakasama ng tatay mo ng patago sa atin. Ano? Ang probinsya ng yan ang nanay ko? Joe 1. Inakusahan ka ng child trafficking at pagpatay sa nanay ni Sheng Sheng. Inaamin mo ba ang dalawang kasong ito? Joan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano kung wala kang alam. Ako, wala akong ginawa. Joe 1. Mayroon na kaming hawak na matibay na ebidensya. Kahit hindi mo aminin, ayos lang. Dadalhin ka namin sa hustisya. At madadamay din sila. Ngayon, inaamin mo ba ang dalawang kasong ito? Kung aminin ko, maliligtas ko ba ang anak ko? Ang umamin ay pagpapagaan ng parusa. Ang tumangi ay pagpapabigat. Kung gusto mong itago ang katotohanan, mas lalala lang ang kaso mo. Sige, aminin ko. Aminin ko ang lahat. Hike, mabuti at umamin ka. Na yon, pwede ko ng formal na asuhan ng bigamy, murder kayong dalawa. Bobo ka ba? Ano ang inamin mo? Dahil sa'yo, mawawalan tayo ng lahat. Paano ako nagkaroon ng ganito kabobong ina? Sana namatay ka na lang sa probinsya. Sinira mo ang mga magulang ko at ngayon, sinisira mo ako. Hindi rin kita hahayayang maging masaya. Mga gino at ginang, ngayong araw, nagdaos ako ng salusalo ng pamilya. May dalawa akong napakahalagang bagay na nais ipahayag sa inyong lahat. Una, sa panahon ng panunungkulan ni He Chaotian, paulit-ulit niyang inabuso ang pondo ng kumpanya. Ang ebidensya ng kanyang krimen ay matibay. Ngayon, tinatanggal si He Chaotian sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya at pinapaalis siya sa kumpanya. Kasabay nito, ipapasa siya sa mga autoridad. Pangalawa, ipinapahayag ko na. Lahat ng ari-arian ng pamilyang He ay ipapamana ng buo sa aking apo, si He Seng-seng. Ito ang dokumento ng mana. Kailangan mo lang dito. Pirmahan mo lang yan. Salamat, Lola. Tungkol naman kay He Nanchao, palalayasin ko siya sa pamilyang He. Kasabay nito, magpapadala ko ng legal notice at idedemanda ka sa korte. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong hayaang palayasin ako ni Lola sa bahay. Huwag mo akong idemanda. Sino ang kapatid mo? Wala akong kapatid na tulad mo. Matagal mo ngang inangkin ang apelyido ng pamilyang He. Panahon na para ibalik mo yan. Lola! Alam ko na po ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na po. Nagmamakaawa ako. Patawarin niyo po ako. Alam mo ba kung gaano kalaking sakit ang idinulot mo kay Sheng Sheng? Ano kita mapapatawad? Ate! Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Dapat lang mamatay ako. Nagmamakaawa ko! Patawarin mo ako! Gusto mong patawarin kita? Managinip ka.
Lahat ng ito ay nararapat sa'yo. Kuya, ako ang pinakamamahal mo. Alam kong hindi mo ako, kahit tama o mali ako. Alam ko, hindi ko dapat ninakaw ang kampanilya ng kapatid ko. Pero gusto ko lang makuha ang pagmamahal ni kuya. Gusto ko lang magkaroon ng kuya. Hey, Nanchao. Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Sige. Kung hindi ako mapapatawad ni kuya, mamamatay na lang ako. Sana maging masaya si kuya, si ate, at si lola. Anong ginagawa mo? Kuya! Kung hindi mo ako patatawarin, mas masakit pa ang mabuhay kaysa mamatay. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sige. Kung ganoon mo ka gustong mamatay, edi mamatay ka. Pero mas mabuti. Kung hindi sa harap ko, maghanap ka ng lugar na walang tao at doon ka magpakamatay. Tama na. Kuya! Hindi mo na kailangang pagsabihan si ate. Kung ganoon, susundin ko ang gusto ni ate. Maghahanap ako ng lugar na walang tao at doon ako mamamatay. Sabi ko, tama na. Umalis ka na. Pero sasabihin ko sa'yo, Henan Xiao, kung maglakas loob ka pang saktan si Sheng Sheng, huwag kang magtaka kung magiging masama ako sa'yo. Kuya, papatawarin mo na ako? Umalis ka na. Salamat, kuya! Pero, Hindi ko alam kung papatawarin ako ng kapatid ko. dahil sa kuya, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero, huwag kang magkaroon ng masamang balak ulit. Kung hindi, sisiguraduhin ko magiging miserable ang buhay mo. Ate, masaya na ako kung papatawarin mo ako. Pangako, hindi na ako gagawa ng anumang makakasakit sa'yo. Sana magbago ka na. Kung hindi, walang makakatulong sa'yo. Kung hindi, walang makakatulong sa'yo. Lola? Tara na. Sige. He, Seng-Seng! Ikaw na babae ka. Hindi ko hahayaang mapasa iyo ang lahat ng ito. Sisiguraduhin ko mawawala sa'yo ang lahat. Ang pamilyang He ay akin talaga. Sheng Sheng, narinig ko na ikaw at si Henan Xiao sa seryeng pinagbidahan ninyo na Zhenjia Qianjin ay nanalo ng International Award. Kayo raw dalawa. At may isa pa, ang nanalo ng Golden Bull Awards. Hula ko. Ikaw yon. Hindi naman yan nakakagulat sa akin. Talaga? Hindi ka talaga nagpapatalo. Apo ko. Ang galing-galing mo. At saka, ang direktor mismo ang pupunta dito sa bahay sa Makalawa para bigyan ng award si Sheng Sheng. Sa araw na yon, ipagdiriwang ko talaga ang tagumpay mo. Ayoko ng pagbiriwang mo. Sheng Sheng, gusto ko talagang ipagdiwang ang tagumpay mo. Sabi ko, ayoko. Sang-sang, alam ni Lola, nagalit ka pa rin kay Jing Chen. Pero wag kang mag-alala. Sa Makalawa, hindi ko hahayaang ipagdiwang ng pasaway na yan ang tagumpay mo. Si Lola na lang ang magdiriwang, okay? Lola, ako... Samsang, sa Makalawa, iimbitahin ko lahat ng reporter sa bahay. Gusto kong ang aking mahal na apo ay makaranas ng pinakamataas na karangalan. Salamat po, Lola. Sige. Miss He, Atay,
I-upload mo tong video sa internet. Gusto kong si He Shengsheng, ang babaeng gumawa ng bold film. Masira ang reputasyon. Sige. Tingnan nyo guys. Si He Shengsheng, ang video niya na ubot-ubad. Kumalat na sa internet. Ang bida, si He Sengseng nga. Grabe naman si Sheng, kadiri talaga. Talaga palang siya ang reyna ng bold films? Na yon, dapat natin siyang. Oo, Dapat paalisin natin ang babaeng yan. sa showbiz. Sheng. Ang nangyayari sa internet? Alam ko na ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ayusin ang krisis na ito. Marunong ka rin pala sa crisis PR? Basta magtiwala ka lang sa akin. Matutulungan kitang ayusin ang mga issues sa internet. Alam mo na ang lahat? Sa tingin mo, kaya mong ayusin ang PR na ito? Huwag mong isipin na sa ginagawa mo ay mapapatawad na kita. Sheng. Hindi ko hinihingi ang pagpapatawad mo. Masaya na ako kung makakatulong ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang hanapin ang nasa likod nito. Kung kaya mong hanapin ang nasa likod nito, mas mabuti. Na pala, malaki ang magagastos para ayusin ang lahat ng ito. Basta maayos lang ang PR na ito at maibalik ang dangal ng kapatid ko. Kahit magkano pa ang magastos, sulit. Si Team Lidoyning, ang tumutulong sa akin ngayon sa trending issue ng kapatid kong si He Shengsheng na pinagkakalat ng maling tsismis. Sa loob ng 1 oras, gusto ko ng resulta. Walang problema. At saka, hanapin mo para sa akin ang nasa likod ng pagkakalat ng tsismis. Sige, He Xiao. Sheng. Ayos na. Talaga? Buksan mo ang cellphone mo at tingnan. Tingnan nyo agad. Si He Sengseng. Ang issue tungkol sa pagkalantad ng kanyang katawan. Nagkaroon ng pagbabago. Ang bida, hindi na si He Shengsheng. Talaga. Sobrang curious ako. Gaano kaya? Kadelikado ang eksenang yon. Ang Golden Bull Awards na yan. Sa kanya talaga yan. Siya lang ang may karapatan. Pero gusto ko talagang pumunta sa venue. Para makita ang aming diyosa. Sa sandaling tanggapin niya ang award. Kuya, na yon, ang media ay nagsisimula ng linisin ang pangalan ko. Ang mga fans ko rin ay kusang loob na nagpapaliwanag para sa akin. Sheng, ako ang nagligtas sa iyong karera. Hindi ba sa tingin mo, ang kuya mo, ay malaking tulong? Kumusta? Mapapatawad mo na ba ako? Hindi pa rin kita mapapatawad niya yon. Bakit? Tinulungan na kitang ayusin ang napakalaking gulo na yan. Kahit na tinulungan mo akong linisin ang pangalan ko, ang utak sa likod nito ay hindi pa rin natutukoy. Yun pala. Ang taong nasa likod niyan, matagal ko nang nahanap. Talaga? Ngayong gabi, dadalhin ko siya rito para ikaw na ang magdesisyon. Sige. Nanxiao, huwag mo isipin na hindi ko alam na ikaw ang may gawa ng video na yan. Ang bastos mo naman. Hindi ka man lang kumatok. Hindi kita hinahanap. Pero ikaw pa ang lumapit sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nanxiao, kung may kaunting hiya ka pa sa sarili mo,
Tigilan mo na ang paggawa ng kalokohan. Paulit-ulit na kitang pinagpasensyahan. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ang lahat ng ito. Hey, Sangseng! Ikaw ang sumira sa lahat ng meron ako. Ang lahat ng ito, sarili mo ang may gawa niyan. Hindi pa nga kita sinisingil dahil lang sa kuya. Kasi naman, 20 taon na kayong magkasama. Ayaw ko siyang pahirapan. Kuya, kalukuhan. Madali lang siyang magsawa. Wala silang pinagkaiba. Hey, Sheng Sheng! Dati, hindi ka nasira ng AI deepfake video ko. Hindi ka pa rin nasira ang reputasyon mo. Ngayon, ipapagawa ko kay Atay ang totoong laro sa'yo para makita ng buong mundo kung paano ka nagbebenta. Gusto mong umalis? Iwan mo muna ang video. Hinan Xiao, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang magiging resulta nito? Wala na akong lahat na yon. Hindi na rin siya ang kuya ko. Na yon, Gusto ko lang sirain ka. Sirain ang lahat. Maliit na babae. maliit na babae. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Sinampal mo pa ako at sinabunutan. Nangahas ka pang sipain ako. Atay, Baliin mo ang mga binti niya. Sige po. Bitawan niyo ako! Miss Hiang, puti at haba ng mga binti niya. Sayang naman kung babaliin. Ang mga binti pa lang niya, kaya ko ng paglaguan ng 1 taon. Gapusin niyo muna siya. Kung ano ang ipinapagawa ko sa'yo, iyon ang gagawin mo. Ang ganda ng actress na to. Mukhang masarap tikman. Wala pa akong nakakasipin na ganito. Hi. May pagkamainitin ang ulo. Gusto ko yan. Pagkatapos ng video, sirain ang mukha niya. Tapos baliin ang mga binti niya. Gusto kong habang buhay siyang mamuhay sa impyerno. Hanan Xiao, hindi ko inakala na danyan ka nakasama ang loob. Hindi kita palalampasin. Babae, ang magandang palabas ay paparating pa lang. Masiyahan ka lang. Ikaw, ipinanganak kang langaw, nagukuskus pa ng kamay. Ano pa ang hinihintay mo? Sugod. Miss He, nakagapos na siya ng ganyan. Iniis ko pa kung paano ito gagawin. Kuya! Sheng! Kuya, nagkamali ako. Kung mas matagal ka pa, baka ako ay... Sheng, kasalanan ko, naging pabaya ako, kaya sila nakalusot. Dalhin niyo sila. Ate! Alam kong nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ulit ako. Hanan Xiao, gusto mo pa ako magpatawad ulit? Imposible. Ngayon, sa kulungan ka mag-iisip-isip at magmuni-muni ng mabuti. Dalhin niyo sila. Kuya! Ako ang pinakamamahal mo. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Kasalanan ko na naniwala ako sa'yo at napahamak si Sheng. Ngayon, nakita ko na mismo ang lahat ng ginawa mo. Hindi na ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. At saka,
Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Henan Chao, bahala ka sa buhay mo. Hey, Xiao! Patawarin mo ako. Siya po ang babaeng ito po ang nag-utos sa akin. Kanina, gusto pa niyang. Baliin. Ang binti ng actress na yan. Ako po ang nagprotekta sa kanya. Ang binti niya. Hey, Xiao! Kuya, Magtiis ka lang. Sheng. Ang seguridad ng villa, pinalakas ko na. Huwag kang mag-alala. Wala nang mga walang kwentang tao ang makakapasok sa pamilyang He. Sana nga. Sheng. Dati, bulag ang kuya mo. Nagkamali ako sa pagtitiwala kay Hinan Chao. Pinahirapan kita ng husto. Kapag nakikita ko ang dami mong sugat sa puso, Ang puso ko ay parang sinusugatan din. Jingchen. Ngayon, humihingi ka ba sa akin ng nagsisisi ako? alam ko, kahit anong sabihin ko, wala nang silbi. Pero gusto ko pa rin gumawa ng paraan para makabawi sa mga pagkakamali ko. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako nitong mga nakaraang araw at iniligtas mo ako, ay madali kitang mapapatawad. Huwag mong kalimutan na muntik mo nang sirain ang mukha ko. Sheng. Kung gusto mo, saktan mo ako. Basta't mawala lang ang galit mo kahit sirain mo pa ang mukha ko. Ayos lang. Seryoso ka? Basta't mawala lang ang galit mo. Kahit anong gawin mo sa mukha ko, ayos lang. Hindi ka magsisisi? Sige na. Hindi ako magsisisi. Kuya kita. Kahit nagkamali ka. Si Hihinan Xiao ang tunay na may pakana ng lahat. Ibig sabihin, pinatawad mo na ako? Ang dali mo namang gustong patawarin kita. Matalino ka. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Depende sa'yo. Kung magandang ipapakita mo, Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging mabuting kuya ako. Magpapakita ako ng maganda. Hintayin mo lang. Anong tinitingnan mo? Sheng. May regalo ako para sa'yo. ano? Ito ang paborito kong laruan nung bata pa ako. Naitago mo pa pala yan? Noong panahong yon, para lang makapaglaro ka nito, hindi ka na kumakain. Ako pa nga ang laging naghahatid ng pagkain sa'yo. Oh, nung panahong yon, pakiramdam ko ikaw ang pinakamabuting kuya sa buong mundo. Bakit? Ngayon hindi na? Sheng, tingnan mo. Ang cute mo nung bata ka. Para kang maliit na labanos. Anong maliit na labanos? Ito ay isang malaking lobo. Sige. Ikaw ang malaking lobo. Ako naman ang maliit na kuneho. Okay ba? Noong panahong iyon, si Sheng pa ang nagpoprotekta sa akin. Naalala ko pa noon, naglaro kami ng soccer. Tapos yung sa kapitbahay, nabasag namin yung salamin. Pinagalitan kami ni mama buong araw. Noon, iniisip ko, ang kulit-kulit talaga nating dalawa. Noong panahong iyon, talagang pinahirapan natin si Mama sa dami ng inaalala niya. Miss na miss ko na talaga si mama ngayon. Ako rin. Sa nakasama natin si Mama,
di sana masaya. Lola, ang sarap. Tingnan na kayo magkapatid ay magkasama, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Anong pinag-uusapan nyo? Lola, bala kong ibigay kay Sheng Sheng lahat ng shares ko. Ano? Talaga? Sa mga nakaraang taon, marami akong pagkukulang kay Sheng Sheng. Gusto ko siyang bayaran. Pinag-isipan ko ng mabuti. At ito lang ang shares na meron ako. Huwag! Kuya, ayoko ng shares na hawak mo. Chinkian, hindi kayang mawala ka sa kumpanya. Ikaw at si Sheng Sheng, pareho kayong mabubuting anak ni Lola. Ang gusto lang ni Lola ay kayong dalawa maging masaya. Sumsang, na yon, pwede ba para kay Lola? Patawarin mo na ang kuya mo? Lola, matagal ko nang pinatawad si kuya. Talaga? Sheng Sheng, talaga bang pinyatawad mo na ako? Ama yan. Ito ang tunay na pamilya. Oo nga pala. Kagagaling ko lang matuto magbalot ng dumplings. Sheng Sheng, anong gusto mong kainin? Igagawa ka ni kuya. Gusto ko ng may palaman na labanos. Walang problema. Igagawa ka agad ni kuya. Anong palaman ulit? Labanos. Sige, labanos. Taka, nakakain ba yung dumplings na gagawin mo?